review natin ha sa abdomen about the digestive system, partly din sa mga, ito particularly sa part na ito kasi doon umiikot usually ang mga abdominal x-rays, lalo pag doktor na kayo, you'll be faced always with x-rays ng mga intestinal obstruction, mga ganun ba, yung bang may cancer sa bituka, kaya nagkakaroon ng obstruction. So mag-request kayo ng x-ray as a screening tool kasi actually, yung x-rays, hindi naman talaga maraming marireveal dyan kasi screening lang yan. Mas marireveal nyo yung abnormality when you go to CT scan and or MRI. Pero, ang x-ray ay parang essential siya sa screening tool para more or less meron kang idea kung anong nangyari sa pasyente mo. Okay, so dito tayo, review tayo. Alam naman natin na ang large intestine, lumalabas ito sa board exam na question na pag ganito. Large intestines are usually peripherally oriented. Ito, peripherally. Ito, large intestine ito ha. So this is your ascending, is this your cecum, this is your ascending colon, this is transverse colon, this is your descending colon, this is your sigmoid, this is your rectum. Okay? This is your anus. So from actually, yung large intestine begins from the cecum, then going to the ascending, transverse, descending, sigmoid, and rectum, and then the anus. So from cecum to anus, yun ang large intestine mo. Okay. So this is the one that is centrally located, centrally ba, is the small intestine. Ha? So, tapos sasabihin ng Board of Examiners, where can you see the following daw? Di ba? Sinasabi, hostrations ba, hostra, di ba? Succulations, hostrations or succulations, and Taenia coli, Taenia coli ba? Taenia coli, and appendices epiplocae. Appendices epiplocae. Saan yung nakikita yan? You can see them in the large intestines. Ha? So ito, hostrate or circulation. This is the Taenia coli ito. Okay? And this is the appendices epiplocae. You usually see them in the large intestines. So large intestines therefore are peripherally oriented. And then, so peripherally, nasa gilid sila. And then, they have features that are exclusive for them. So we have the hostrations or succulation. This one, hostra ito. Okay, hostra or succulations. Tapos, this is the Taenia coli. Oh, yun, Taenia coli. And we have here the appendices epiplocae. Ito. Appendices epiplocae ito ha. So, nandyan yan sa large intestine. Baka itanong yan sa finals sa ano ha? Baka itanong yan sa finals anatomy nyo. Okay, tinatanong talaga yan. Okay ha? Usually peripherally oriented. And dito naman sa ating small intestine ay this one ha? Small intestines are centrally located. Okay? And in additional information lang, if you open that one, doon mo makikita yung plicas. Okay. So, ito makikita dito muna. So ito therefore the large intestine ha. So these are Taenia coli, these are the hostrations and succulations. This is the appendix. Appendix is actually at the, di ba yung appendix ano yan? At the ano yung Cindy, ano sa notes nyo? Ano sa notes nyo yung small yung appendix? Part ba ng large or part ng small? Kasi nandiyan siya sa ano ileocecal in between the ano. Ano yung sabi sa inyong notes? Large yata, Doc. If I can remember sa histology namin, yung parang makeup niya, parang medyo same na sa large intestine. Pero I will confirm po that. Saan siya located? Particularly, saan siya? Sa may ascending, sa may sigmoid. Oh, hindi. Hindi. Ascending. Tama? Ascending colon. Ascending colon. Balikuan siya. So if this is your particularly nasaan siya? For example, cecum ito. Sa baba daw.
Sa baba niyan. So ileocecal region ano? Sa in between the ileum, in between the ileum, in between the ileum and then the cecum, 'di ba? Yes, Doc. So Yes, Doc. appendix na 'yan, oo. So officially kasi alam mo nagkakagulo ito. Minsan may nasabi sa small, minsan nasa sa large siya. Tatanungin ko lang yung isa. So si Kuan, si Iliani, andyan ka? Iliani, Yes po, Doc. Hello. Dr. Iliani. Ano sa notes mo? Ano sa notes mo? Ano ba talaga ang appendix? Nasa large siya o nasa small intestine? Part siya ng ano? Notes on gross it's part of the large intestine po, Doc. Oh, correct. Oo. Although ang kanyang location is at the ileocecal region. Ano? Yes po, Doc. Tama. Okay, correct. Actually, correct. Kasi may mga textbook kasi iba na nagsasabi na part siya ng small. Magkakagulo talaga doon. Pero actually, sa majority tayo. So sa Snell o kahit sa anong man book natin, usually part siya ng large. Ha? Yung appendix. Although ang location niya nasa in between the ileocecal region. Ha? Okay. Yes, Doc. Additional information lang, ha, pag tinanong rin kayo, bakit tanong sa finals, kasi tinatanong rin ito sa board exam, what is of the small intestine, what is the most plicated portion of the small intestine? It is actually the jejunum. The jejunum is the most plicated. Okay, so we go to the plica circularis. So don't forget, this the Taenia coli. This the Taenia coli. This one. These are the appendices of Lucae. These are the hostrations and circulations. Alam niyo kung bakit parang nagkaroon ng, sabihin ko na lang sa inyo, alam niyo kung bakit parang nagkaroon ng foldings dyan? Bakit parang ganun yung mga, parang nagkaganon-ganon, di ba yung hostrations and circulations, di ba? Bakit nagkaganon-ganon yun? Kasi, di ba sa muscle, sa muscular portions, yung longitudinal, meron kasing, 'di ba sa muscular portion, 'di ba may circular sa muscular portion nga ng wall, 'di ba may circular, Yes, po, tapos Doc. merong longitudinal, 'di ba? Yes, Except lang doon sa tiyan kasi yung tiyan mas complex yun kasi meron siyang May oblique. oblique. Di ba may oblique? Oo. So dito usually may circular. Di ba? Tama. Di ba? May obliques. Pero kung dito sa mga intestine, usually circular lang siya at saka longitudinal. Di ba? Ang nangyayari, ang longitudinal fibers kasi ng muscle, medyo mas maikli siya. Medyo shorter siya compared doon sa mga circular fibers. Ha? Di ba may mga circular? Di ba? Pag ganon, di ba may mga circular layer. Tapos meron ring longitudinal, di ba? Okay. Kung ito, sabi natin colon ito. Di ba? May mga circular fibers, di ba? Sa muscle wall, di ba? Circular. Tapos meron tayong longitudinal. Ha? Ito man, longitudinal. Now, nagkataon lang kasi na itong longitudinal, mas shorter ito. Mas shorter ang fibers nito all over. Mas shorter. Kaya, ito, nag-adapt itong mga circular ba nag-adapt? Ha? Kaya siya naging parang mga ganon-ganon. Para siyang nag-collapse ba? Ha? Dr. Ailanian Company. Para siyang nag-shorter. Kasi nag-a-adapt siya dito sa longitudinal. Ha? Tinuro ba sa inyo yan? Correct po, Doc. Kaya lumalabas, very good. Okay lang, no problem. Kaya lumalabas na para siyang puckered. Puckered ba? 'Di ba yung parang mas shorter kasi ang longitudinal fibers. Kaya parang supposed to be longer itong circulars. Kaya parang nag-adapt siya, nag-puckered siya kay mag-adapt siya sa length ng longitudinal fibers kasi shorter siya. Ha? Okay, ganun 'yon. Okay. So, tapos, therefore, pag dito tayo kung dito sa cadaver, hindi kasi kayo natapos na lang yung taon na noon, hindi kayo nakakita ng cadaver. Yes, Doc. Okay It's lang. sad. No problem kay pag wala ng pandemya naman, pwede naman kayong pwede naman kayong mamasyal sa mga first year na bago. Tumingin lang. Ha? Nabuhay least- na, Doc, at ang least- cadaver.
Nabu nabuhay ng cadaver. Hala, sige hala. Anyway, pasyal na lang kayo doon sa mga bagong first year pong ano, kung wala ng pandemic, ha? Okay, so yan kwan yan ha. Appendice epibleucae yan ha. Ito yung longitudinal fibers, ito yung ano, Taenia coli, ito naman yung puckered appearance ng hostrations and sacculations. Now, dito naman tayo sa plica kasi hindi rin ito masyadong naintindihan. Okay ha? So ang plica circularis, if you open your small intestine, makakakita ka diyan talaga ng parang mga line. Yan ito man 'di ba? Line. Yan ang plica circularis. Ano naman ang villi at microvilli? Ang villi at microvilli actually nag-adapt yan from this. Tandaan, so ang plica circularis, paano nagkaroon mo ng si plica circularis? Ito, ang submucosa ng wall ng intestine mo, yung submucosa ba? Tataas. Okay. So syempre, 'di ba mucosa, 'di ba? Mucosa, tapos mucosa with its muscularis mucosae, 'di ba? Mucosa with its muscularis mucosae. Yan, first layer. Tapos yung second layer usually is the submucosa, 'di ba? Submucosa. The third layer is your muscular proper or the muscularis propria. Okay, sandali lang. So, yung third layer is the muscular proper or the so-called, kaya nga muscularis propria kasi proper, muscular proper. Para hindi ka makukonfuse sa muscularis mucosae. Kasi 'di ba yung mucosa, mayroong ilalim, 'di ba? Muscularis mucosae. So, therefore, this muscularis mucosa and the muscularis mucosae dito yon, first layer. Tapos, yung second layer is your submucosa. The third layer is your muscular proper or the muscularis propria. Then the fourth layer is your, di ba, yung serosa mo. Serosa layer, di ba? So, apat yan. 1, 2, 3, 4. So, if you try to look at the drawing, dito sa submucosa, ang submucosa, mucosa man ito, mucosa, ha? Ang submucosa dito, ito naman yung muscle na ito, yung muscle portion na ito, tapos serosa na ito ditong apat. Yung muscularis mucosae mo, actually, aakyat siya o aakyat doon, bringing with them along yung uppermost portion niya, which is the mucosa with its muscularis mucosae. Hindi man, ha? Ito, ha? So, yung raised portion na yan, kasama ito, kay umakyat man din siya, yan actually ang yung plica circularis. Plica ba? Ha? Yan ang plica. Now, ang plica circularis ay, look at this, yung mucosa and muscularis mucosae niya na umakyat along with the submucosa ay manganganak na naman, tataas. Meron siyang extension, di man ha? So this is therefore of course the muscularis mucosae, muscularis mucosae ito. Okay? Muscularis mucosae yan. Tapos, yung muscularis mucosae, umakyat na naman. Bringing with it, therefore, yung mucosa. Yung mucosa, di ba sabi natin, ang mucosa is composed actually of the epithelial cells, yung mga mucosal cells mo, plus its underlying muscularis mucosae. Kaya ito 'yon. Pag nang umakyat nang mag-raise ang submucosa mo, na-raise up rin yung muscularis mucosae mo. Yan ito Tapos yung muscularis mucosae aakyat na naman. Bringing with them of course yung mucosal cells kasi umakyat man siya. So therefore ito ang magiging villi mo. Ito ang magiging villi mo. Tapos, siyempre yung villi, may mga buhok-buhok yan. May mga buhok-buhok ba? Kaya magkakaroon ka ng
magkakaroon ka ng microvilli. Yung microvilli ay yung mga buhok-buhok yan sa villi. Brush border, di ba? Okay. So, ano ang sabi natin? Ano ang purpose kung bakit ginawa ng Diyos ng plica circularis, villi at saka microvilli ay ang intestine kasi is naka-design for Increase. absorption. Yes, Absorption, Doc. di ba? Yes. Doc. Kaya dapat malaki ang kanyang surface area. Di ba? Kaya special siya kasi for absorption ng purpose. Okay. So, dito na tayo ha. Okay. So, ito natin itong knowledge nyo doon sa x-ray. Kasi importante ito kasi syempre pag doktor na kayo, di ba? Hindi naman ang kasakasama mo ay ang normal histology ng libro mo, ipapakita mo sa pasyente, o hindi naman ang kadaver ang daladala mo, kundi ang x-ray ng pasyente mo ang daladala mo. Ha? Nasa laptop, ganito. So, nagkukulang kayo ng oras, pero what I mean to say, ang usual na kaharap mo ay yung x-ray, di ba? Kung nagra-rounds ka ng pasyente, di ba? Ayun, mag-explain. Yan ang dala mo. Pero kung gusto ng pasyente o kaya gusto ng medical intern mo, okay, magdodoktor din naman talaga kayo, ay explain mo rin ng pagganito para mas maintindihan niya. Okay, so dito tayo. Okay. So normally, talaga, okay, bago maintindihan, so memorize lang muna. Ang normal finding sa ating mga normal tayo ng mga tao, sa ating mayroon talagang gas normally sa ating stomach. Kasi di ba tawa-tawa yung tawa, kumakain tayo, di ba? Lumanghap tayo ng hangin, di ba? Paglanghap natin ng hangin din sa ilong, may pharynx man, di ba? So ang pharynx, di ba? May palusot papunta doon sa lungs, may palusot papunta doon sa papunta doon sa ating esophagus, di ba? Di ba? Tapos sa ating mga adult, actually, konti lang ang laman ng hangin sa small intestine kasi ang small intestine naman talaga nakadesign siya for absorption. Pero pagdating doon kaya stomach, almost always, sa small bowel, konti lang ating gas pattern. Kaya usually, makikita mo, 2 to 3 loops, usually pwedeng merong gas, mga ganun lang. Pero dating doon talaga sa large intestines, much more on the sigmoid and rectum, meron talagang gas. Kasi, paano? Sa large intestine kasi, ang kanyang specialty ay gumawa ng tae, di ba? Bakit tayo nagkakaroon ng fecal material na solid? Usually, inaabsorb ba ng intestinal cells natin ang tubig? Ng large intestinal, inaabsorb niya yung tubig. Absorb siya ng tubig. Ha? Kaya tayo nagkakaroon ng wuwu. Ha? Okay. Kaya dapat tandaan nyo na meron talaga mga isang large intestine of water. Sa small intestine, meron talaga mga cells dyan. Yan, yung mga ano na yan. Yung mga intestinal villi na yan. Ha? Naka-nutrients. Of the nutrients, di ba? Di ba yung mga amino acids, di ba? Yung mga amino acids, di ba? So, vitamins, di ba, na-absorb ng small intestine. O pero ang water ang talaga nagkakaroon tayo ng wuwu dito. Okay. Even though diarrhea, nag-application tayo, even though we say diarrhea or LBM nga is a feature of small intestine disease, kasi kung meron tayong problema sa ating intestine, di ba, hindi magpa-function itong ating mga cells for absorption, di ba, ng ating vitamins, ang ating nutrients. Kaya ang tendency, di ba, Iliani and Company ay mag-LBM ka pag meron kang enteritis, di ba? Pag meron kang enteritis, meaning small infection of the small intestine. Hello? Hello. Narinig niyo ako? Narinig? Yes po, Doctor. There are times that you are Hello? choppy po.
Pero naiintindihan. Opo, Naiintindihan niyo naintindihan Yes po, ako? Doc. Okay. Oh, naintindihan na lang. Okay, so now, kung kung ito ang small intestine, meron tayong enteritis. Enteritis ba? Small intestine man ang meaning. Infection of the small intestine ay nagtatay tayo normally. Nag-LB kasi hindi man na-absorb, di ba? Now, kahit pa sabihin ang specialty ng not to absorb the nutrients, 20 pm kung meron tayong disease ng large intestine. Bakit? Masisira kung meron tayong colitis. Ang colitis naman this time, colitis ay ano yon? Meron sakit ang lining ng ating large intestine. That's very ulcerative colitis. Ganun ba? Ulcerative colitis. So, nasisira itong ating lining ng ating mucosa lining ng ating large intestine, di ba? So, paano ka diba, dahil ng problema sa large intestine, magdadiarrhea ka. Pwede ka rin mag-LBM. Di ba? Kasi Yes po, Doc. sinira mo yung cell sorter. Okay, ha? Okay, so punta tayo rito. So, because ang ating large intestine ay nakakakuha ng tae dahil nga ginabsorb nga ang tubig, pwede mag-putrefy ito. Magpuputrefy ito kasi mga tae ito at saka nandyan yung mga germs, di ba, yung bacteria. So therefore, mag-release sila ng gas. The intestine. So kung itanong sa inyo sa board exam or itanong sa quiz B or itanong sa inyo mga doktor during mga time na doktor na, kasi kung doktor kayo, alam mo, pwede yung mahilig doon sa mga sinasabing verbal revalida. Yun ba in-examine sa ano in an adult, normally in an adult ba, normally mga portions ng ating abdominal organs ang usually makakakita ka ng x-ray. Stomach. Hello po, Doc. You're very choppy po. At saka large. Hello po, Doc. Choppy ka na po. Ay, marinay, Doc. Mag-a-attendance lani ako pa-open na lani akong cam, please. Thank you. Thank you, Joanne. Smile. Nakikita nyo na uli, doctors? Nakikita nyo na uli ang picture? Loading po, Doc. Hindi na po, Doc. No, lalo nagsasuffer actually na sa ating internet. Kasi kayo nag-happen. Nakikita na? Nakikita na? Okay. Hello, Yes po, Doc. nakita. Medyo choppy ka lang po. Okay. Medyo choppy ka lang po, Doc. Sige lang. Okay. So, pag tinanong kayo, anong mga portions ng abdominal x-ray ka makakita usually ng gas? Sagot, pag adult, stomach at saka large intestine. If ever man may small intestine, konti lang po. Pero pag sa bata, sa newborn nga ni at saka infant, small intestine, marami talagang gas. Pati small intestine, marami rin silang gas. Kasi yung bata, di ba, iyak ng iyak man yan. Di ba? So, maraming pumapasok talaga na gas. Ha? Ang adult, Dr. Eliane, kung iyakin ka naman, puro ka lang ng iyak araw dyan,
tawa ka naman ng tawa dyan, baliw ka, di ba? Nababaliw Agoy. naman ito, puro na naman ng tawa, di ba? Puro na hangin, di ba? Di ba? Subukan mong tawa ka ng tawa ka ng tawa, o kaya iyak ka ng iyak ka ng iyak, kaya magkakaroon ka, kakabagin ka talaga. Pero ang baby normally, hindi na. Ganyan talagang baby. Iyakin, tawa ng tawa. So, ganun yun, ha? So, therefore, pag isang baby born o kaya stomach pudok, small intestine pudok, ang dami nilang gas. Okay, normal yon, ha? Okay, so again, gas pattern of the stomach, then the large bowel usually is peripheral. Ito na, Hostral markings don't extend wall to wall. Yung small naman, ang small bowel naman, valvulae conniventes, centrally located. Okay, pag sinabing the peripheral, large bowels are peripheral, hostral markings don't extend wall to wall, ganito yon. Ito yun. Di ba ito yung large intestine, di ba? Mga hostation and circulation. Ito yung ibig sabihin. Usually hindi siya hindi talaga siya nagduduro-diretso. Hindi talaga siya nagduduro-diretso kasi nga diyan lang ang markings niya kasi usually meron nga ditong plica circularis, ha? Whereas sorry, kaya kasi meron nga ditong Taenia coli. Whereas sa small intestine usually nag-extend from wall to wall to another, to the next wall. Pag ganun. Ito ang yung plica circularis ito, ha? Okay. Although, sinasabihan ko na lang ngayon pa lang, ha, although normally kung sa drawing o kaya sa cadaver, makikita mo talaga ito, plica circularis na gumaganon talaga, extend from wall to wall. Correct yan. Pero sa x-ray, pag normal lang isang x-ray, pag normal ba, pag halimbawa walang nakabara sa small intestine mo, normally parang hindi mo makita actually ang plica. Hindi mo makita. Pero kung meron kang small intestinal obstruction, meaning, halimbawa, meron ka diyang hernia, may hernia na binara ang small intestine mo ba, ginbara, ang hernia sa labas, diba, usually bukol sa labas, tapos binara ang yung small intestine from the outside, binara ba from the outside, therefore nabara ang lumen kay Kwan man na binara mo from the outside, di ba? So therefore hindi makalabas-labas yung hangin, hindi makalabas-labas. So ang tendency magda-dilate ito. Kami nakabaraman, magda-dilate ito. And there you can see by x-ray very much yung plica circularis na. Makaklaro na yon kung merong bowel obstruction. Pero sa isang plica circularis, even though it is there, hindi siya makakalaro sa x-ray kung normal. So dito tayo, proceed tayo. Ito na yon, ha. So i-transform na natin yung knowledge nyo. So therefore, Joanne Rueda, hello Joanne, nakikita kita sa camera. Hello, Dr. Joanne. Open your camera, please. Hello po, Doc. Hello, hello. Joanne, anong pre-med mo, Joanne? Anong pre-med mo? Medtech po, Doc. RTR ka? RTR? Yes po. Okay, so sige. So, Dr. Joanne and company to all of you. Therefore, ito ang large. Large ito. Kay periphery man. Ito man, periphery man ito, Doktor, ha? So, pag nakita ka dito sa X-ray, ito yun. Ito yun. Okay? Large intestine kasi peripherally oriented. And ito, nakikita mo, Dok, yung nakita ka ng isang hostra dito. Ito man, hostra. Okay, ha? Mga hostra ito. Okay. So, ito man, Dr. Ilani, ang company, Dr. Joanne Rueda, ito ay centrally located. These are small intestines. These are small. Ha? Okay, centrally located man siya. Ha? Okay. So, small intestine ito. Ito large. Ha? Large ito dito. Okay. Now, ito ang valvulae conniventes. Kasi ito, okay. Ito mga valvulae conniventes ito, pero sabi ko kasi, makikita mo lang yan sa accumulated ang small intestine. Ha? So, dito naman,
Sa isang side, tingnan nyo. Ito, peripherally oriented ba nito? Ito ay centrally located, small intestine ito. Ito ay peripherally located man, large ito. So tingnan mo, the folds do not extend from wall to wall. Hanggang dyan lang siya, yan Dyan, going there. Yung isa naman dito. Kasi ito ay Taenia coli mo na ito. Taenia coli yung dito. Okay. So tingnan, okay, so tingnan din. So ito, of course, peripherally, large intestine po ito. Okay. Ito naklaro lang, at this point, naklaro ang kidney niya. Kidney yan. Right kidney, left kidney. Ito ay psoas muscle, ito psoas. So, Doc, saan po dyan? Actually, kung mga nakita mo rito na parang may gas yan, mga itim-itim, may gas man yan. Kaya nga, kaya itim, kaya may gas. So, small po ito, small intestine. Okay. So, again, a normal small bowel diameter, tingnan nyo, is less than 3 cm. Iba naman ay 3 cm or less. Normal yan. Basta, tandaan lang ang 3. 3 cm wide or less. Or ibang textbook less than 3. Pabayaan mo na yan. Basta 3 cm or less. Okay. And they tend to be central. Only seen if it contains gas. Di ba? Normally may 2 to 3 loops lang bowel ng small bowel, di ba? May gas. Okay. Only seen if it contains gas. Kasi normally, it does not contain gas sa tayong mga adults. Kasi it's more designed for absorption of your nutrition. So, 3 or more ang normal na air fluid levels ay 3 or more. Okay, dito. Doc, ano bang air fluid levels po? Ito, Ano po ba yan? Air fluid level. Ito yon ha. Tingnan natin. Unahin mo natin dito. Ito man. Ito ang sinasabing air fluid ito. Air fluid level. Ha? Ito naman, ito. Ano naman? Air fluid level. Kasi 'di ba, ang fluid 'di ba meron tayong succus enteroccus, 'di ba meron tayong succus enteroccus. Succus enteroccus nga yung ano 'yon, yung fluid content yun ng ating small intestine, 'di ba? 'Di ba pag pinaabsorb, 'di ba pag nagkaroon na ng digestion nga ng kinain natin, 'di ba? Nagiging succus man 'yon, 'di ba? Succus ba yung bang mga digested food na natin content, kaya nagkakaroon tayo ng ng parang liquid component. So, ang air tumataas man ang air. So, dito siya taas. Ang fluid kaya mabigat man, ang succus enteroccus bababa siya. So, therefore air fluid level. Ito naman ay example ng abnormal ito. So, you can see here dilated small intestine. Dok, paano ko nasabing small intestine yan? Ito man, nakita mo, ito yung mga valvulae. Ito man, valvulae conniventes yan. Valvulae conniventes yan. They go throughout the lumen. So, valvulae conniventes yan. Okay. So, and then, di ba sabi kanina, Doc, if I remember right, the normal air fluid levels, the normal air at saka fluid levels, di ba sabi niya ay 3 to 5 lamang po. Or ibang textbook, 2 to 3. Ibang textbook naman, 3 to 5. Pabayaan mo yan. Basta 3 to 5 in the average, di ba? Ang gulo kasi, para mga lasing ba na nagkakagulo. So, basta, ganito na lang. 3 to 5 na lang. Ganito. 3 to 5 air fluid levels, normal yon ha? Normal. Doc, abnormal ito ano? Okay, ang daming air fluid. Let's count. Marami talaga. 1 air fluid level. 1. Another. Ito naman. Ito, Doc. Air. Tapos, fluid level. 2. Ito naman, Doc, mayroon, laki, air. Yan, isang bowel yan na may, mahaba, air. Fluid. 3. Wala. Dito pa. Ito na naman, air. Fluid. 4. Ito pa, Doc. 3, 5. 5. Adi pa, Doc.
air fluid. 5, 6. Ito pa, air fluid. Air fluid. 7. So, significant na yan. Ha? May nakabara dyan. May nakabara, kaya nga hindi makalabas-labas. Ha? Tapos, Dok, hindi ko makita ang large intestine, Dok. Parang wala ng hangin. Parang wala na pong hangin. Kasi kanina nakakita ako ng large intestine. Pero ngayon, bakit parang walang hangin na ng large intestine? Ano nga? Kasi may small intestinal obstruction ka nga. Hindi na makapunta doon sa large intestine mo ang hangin. Kay may nakabaraman sa small intestine. Ha? Okay. So, in addition na para sa additional knowledge nyo, tatanong kasi sa board exam at saka tinatanong sa mga quiz B, what is the most common cause of small intestinal obstruction in adults and children overall? What is the most common cause of small intestinal obstruction in adults? Ang sagot, post-operative adhesions. Ha? Post-operative adhesions. Ang pagtinig pa ni Joanne, give me causes of small intestinal obstruction. Doc, kuan po, post-operative adhesion. Pwede rin po, Doc, hernia. Hernia po, Doc. Hernia, pwede po siya mag-proceed ng small intestinal. Correct. Oh. Pwede rin po, Doc, mga polyps sa small intestine, Doc, pwede rin po. Correct. Oh. Marami. Ha? Pwede rin ascaris. Ascaris ba? Na mga worms ba, bulos, pwede mag-cause. Ha? Okay. So, dito, balik tayo doon. Next kayo kasi ka ng example. So, Railan, we have to stop. Ha? Kay magkuha ako sa RTR para sa pagsimba. Ha? Magpapiano sa mass. Sige po, Anong Doc. oras na? 2:32 na Anong po, oras Doc. na? 2:32. Sige, problem. Anyway, sige. Kaya kung hindi tayo tapos ito, meron. Yan. Wow. So, almost always the stomach has in air. Sa small bowel naman, usually small amount of air in 2 or 3 loops. Large intestine, almost air in the rectum and sigmoid, but amount of gas in the rest of the large bowels. So ito, ano ito, Doc? Small intestine ito, Dr. Joanne, kung large. Sige, tingnan. Dr. Joanne, ano to? Sige. Small or large? Itong nakikita no? Small intestine pa, Doc. Okay, correct. Very good, very good. Correct. Small intestine yan. Okay. Tingnan mo yung valvulae conventris and dumoro-diretso all throughout. Very good. Tapos, this is a small intestine. This is another adjacent small intestine. So, it's another adjacent small intestine. So, actually, you call this one as interserosal layer. Kasi, di ba yung layers ng intestine, di ba, from mucosa, tapos yung submucosa, tapos muscular wall. So, ito ang serosa. So, another bowel, so this is interserosal layer. Okay. Pag alam mo, pag mayroong peritoneal inflammation, pag mayroong kayong peritoneal inflammation ba, o kaya peritoneal ischemia, meaning nagkulang ng blood supply pupunta sa peritoneum, kumakapal itong peritoneum, kumakapal itong interserosal layer, they become thickened by more than 3 mm. So, huwag kayong magtaka, doktor. Ha? Inuunahan ko na lang. Hindi naman na kailangan malaman nyo kaagad. Pero sinasabi ko na kaagad sa inyo ngayon para hindi na kayo ignorant ba pagdating na natin sa second year. Kasi babalikan na naman ako doon sa inyo sa surgical radiology at saka sa radiology sa third year. Dok, ano yung sinasabi, Dok, na rule of threes? Rule of threes in small intestinal obstruction. Ano po yun, Dok? Small intestinal obstruction ba? Small intestinal. Ang sinasabing rule of intestinal obstruction is this, that the bowel loops, the small bowel loops ba, that the small bowel loops should not be more than 3 cm in diameter. Otherwise, if more than 3 cm po yan, pwede po yang sign ng small intestinal obstruction. O, ano pa yung isang rule na rule of 3? So, rule of 3 is rule of 3 kasi tatlo sila. O, ano yung pangalawa dito? Pag meron po tayong more than 3 to 5 air fluid levels, di ba? Pag more than 3 to 5 air fluid levels po,
Isang sign po yan ng small intestinal obstruction. Correct. Okay. Air fluid levels. Ano po yung pangatlo? If you have interserosal layer thickening, ito interserosal layer thickening of more than 3 mm. Pag nag-thicken ito ng more than 3 mm, sign rin yan ng small intestinal obstruction. So, that's what you call the rule of 3 in small intestinal obstruction. Small intestine of more than 3 cm in diameter, more than 3 to 4 air fluid levels, and more than 3 mm din ng kanyang interserosal. So, makikita mo yun sa intestinal obstruction. So, ito, nakakita kayo ng dilated na bowels, usually, dilated na bowels, dilated ba? Dilated, meaning malaki, more than 3 kung small intestinal, ha? More than 3 cm kung small intestinal. Kung large bowels, iba naman 'yon ang size. Mamaya makikita nyo. So, pag nakita ka ng dilated bowel loops, kabisaduhin ang itsura, usually kinuha mo yan sa isang supine. Supine, nakahiga ba na pasyente? Supine view. Naka-supine view ka niyan, ha? Pag nakikita mo yan. Okay. Pag nakakita ka naman, ito, supine din yan. So ito, Dr. Radjo and Rueda and Company, kayo yung lahat, these and others, valvulae conventes. Ha? So they are dilated. They are more than 3. Dilated, or others call it ileus. Pag sinabing ileus, bowel ileus, dilated ang bowel loops yun. Ha? Dilated bowel loops. Yung bang malaki ba? So kung small intestine, more than 3 cm. Ito more than 3 cm. Ito obvious. Ha? So usually, pag nakita ka ng mga ganyan na pattern, ay kinuha yan sa supine view. Supine. Ito. Sa supine ba ito kinuha? Hindi. Sa upright na ito. Upright. Pag upright nga, di ba naka-stand up yung patient? Di ba upright view or erect view, naka-stand up ang patient. Upright view or erect view. Ito naman ay supine. Supine nga, nakahiga yan. Ha? Supine. Tingnan mo namang difference. Pag upright view, maklarado ang air fluid levels. Air fluid levels. Okay. Kaya pala, Dr. Coritana, nung nurse ka pa, o nursing student, nakakabasa kayo dun sa request gani sa ng doktor, sabi mo na abdominal x-ray, supine, and upright view. Diba? Upright view. Kailangan yun ang usually nire-request nyo kung gusto kayo makita kung may bowel obstruction na bang pasyente. Correct yun kasi pag supine, makaka-expect ka of course ng dilated bowel loops. Paano? May nakabara kasi. Dilated loops mo kasi may nakabara. Diba? Tapos, dito naman sa upright, nagkakaroon ka ng air at saka fluid levels kasi paano? May nakabara nga. Ha? Kaya hindi makalusot-lusot ang hangin at saka tubig palabas. Ha? Kaya meron kang upright. So, isang clue mo yan kung nagbabowel obstruction na ka talagang patient. Ha? So, dapat rin tandaan nyo at this point pa lang na ang bowel obstruction ay pwedeng mechanical at saka non-mechanical. Pag sinabi mong mechanical ba, meron talagang cause. Meron talagang cause ng pambabara na obviously seen or can be obviously seen kung halimbawa operahan o kaya sa CT scan makikita siya o kaya sa MRI. So pwedeng tumor o kaya polyp o kaya santol seeds o kaya ascaris na nakabara doon sa small intestine mo o kaya pag may hernia ka na siyempre sa labas pa ng hernia, di ba na pwede ring may bowel kasi na parang di ba may bowel kasi na minsan ay di ba na napupunta doon sa soft tissue kaya nagpupunta doon sa kalapit na organ. So iniipit nila yung kalapit mo na intestine kaya nagkakaroon ka ng extraluminal obstruction. So siyempre mababara din ang small intestine mo. So, yan ang sinasabing mechanical bowel obstruction. So therefore, you can have these features like this. Meron naman tayo sinasabing non-mechanical. Huwag sinabing non-mechanical,
obstruction din yun. Pwede ka talaga magka-picture ng ganito sa upright, pwede ka rin magka-picture ng ganito sa supine dahil wala ngang bukol na nakabara, kundi meron ka namang hypokalemia. 'Di ba? Pag meron kang hypo, mababang ang potassium mo, pwedeng magkaroon ng paralysis ng ano mo, ng bowels mo, 'di ba? Kaya ang bowels mo hindi makakontract, kaya magkakaroon ka rin ng obstruction. Yun nga lang, non-mechanical nga lang siya kasi wala namang tumor doon. Ha? Or a mass. Ha? Pwede rin yung paralytic ileus na nangyari nga sa post-operative, di ba, pag inoperahan ng pasyente dahil meron pa siyang epekto kasi ng anesthesia, di ba, ilang oras, di ba, doktora, di ba, nung nurse ka pa, kaya pala niyo minomonitor kung nakakautot na siya, tapos kinabukasan, dapat makalabas ng kanyang tae. Kaya para simula mo ng pakainin, kaya magugutom ng pasyente. Pero hindi mo naman papakainin muna kung hindi pa yung nakakatae. Kaya pala, kasi may effect ang anesthesia kasi. Kaya nagkakaroon ka ng ileus o paralytic ileus. Kaya nagkakaroon ka ng findings sa mga first few hours after the operation, nagkakaroon ka ng finding ng ganito sa supine, ganito sa upright, kasi nga, hindi pa kaya kasi ang intestine mo natulog dahil sa anesthesia. Ha? Kaya nagkakaroon ka ng intestinal obstruction pero non-mechanical kasi wala naman siyang tumor. Ha? O kaya kung may tumor man siya before, kaya ka nga siya naoperahan, noon yun. Pero after operation, ang tinanggal ng tumor, meron pa rin siyang features ng intestinal obstruction. Kaso lang this time, non-mechanical na. Ha? Kasi dahil effect yun ng anesthesia na. Okay? Okay, so yan ang mga relevance. So pag ganito, Doktor. So thank you, Dr. Joanne. Balik tayo kay Thank you, Dr. Doc. Ailani. Okay, thank you rin. So ito, Dr. Ailani. Ano to? Oh, kita mo, dilated. This time, hindi ito small. Hindi ito small. Kasi kung small, meron ka makikita mga ganito. Ha? Okay, ha? Small. Valvulic orbitis. Pero this time, Doc, sa supine ito, nakita kasi ka ng dilated bowel loops. Oh, pero this time, tingnan mo, the markings do not go expected from wall to wall. Therefore, kung ito, Doc, hostra ito, Doc, hostra ito. Hosta po ito, Doc. Hosta lang yan. Correct. O yan, So, large intestine na yan. Okay. Paano mo nasabi kung dilated ang large intestine mo? Ano ba yung sinasabing 369 rule? Kanina, rule of threes. Ang 369 is that the small intestine should not be more than 3 cm in diameter, di ba? While Yes, the Doc. large intestine should not be more, except the large For the intestine, except cecum. for the cecum and sigmoid, with the large intestine should not be more than 6 cm in diameter, except for the sigmoid and colon, which should not be more than except for the sigmoid and cecum. Yan ang magulo kasi ibang authors kasi sinasabi nila cecum lang daw ang pwede mag-distend up to 9. Yung ibang authors naman sinasabing sigmoid also can expand up to 9 cm. Others hanggang 6 cm lang. Pabayaan mo na yan. Basta importante muna mag-learn muna tayo dito, ha. So, the large bowels daw should not be more than 6 cm in diameter. Should not be, except daw for the cecum and sigmoid, by which it can extend up to 9 cm. Other than that, ay meron ng bowel obstruction. So, ito, malaki ito. Kaya kung i-measure mo, actually more than 6 cm na yan. Ha? So, that is one picture of large intestinal obstruction. This time, ito sa supine view. Pagdating mo naman dito, ito, Ito naman, supine view. Ito, large intestine, di ba? Tingnan mo. More than 6 cm na. 6.5 na nga. Okay, more than 369 man. Di ba? 369 rule. So, yan. Tapos tingnan mo ang large bowel, tingnan mo, ito naman ay upright ito kasi tingnan mo, large bowels pa yan, pero nakita mo may air, doktora, may fluid. Di ba? Busag, ha? So, yan ang air fluid levels ng large intestine. So, example dito, so pag tinanong ka ng doktor, ano man ang magbigay mong example ng mga large intestinal cause ng bowel obstruction sa large intestine, natural, di ba nga, colonic cancer, doc? Di ba? Sigmoid colon, rectal colon cancer. Mga examples yan. Ha? Large intestinal polyp, example din yan. O kaya,
Dok, pag meron pong myoma ang pasyente, myoma ba? Myoma ng uterus, di bang laki-laki nun? Pwede yung i-obstruct yung labas ng intestine mo, kaya kahit sa labas siya, nararo ang lumen mo ng intestine mo, di ba? Kaya magkaroon ka ng intestinal obstruction. So, ang importante lang sa ngayon ay malaman mo kung large ba or small intestine ang na-obstruct. Ha? Okay, so dito tayo. So, therefore, ito, baka encounter ka na sa labing step ladder appearance. Ang sinabing step ladder appearance, nag-refer din yan sa bowel obstruction. Step ladder kasi kung tinan mong step ladder, di ba? Ang step ladder, di ba? Oh, step 1, step 2, step 3, step 4, di ba, doktor? Ito naman, Dok, step 1, step 2, step 3. Kaya step ladder. Ha? Okay, ha? Step ladder. Okay. Pag makita ka ng ganyan, step ladder pattern, actually bowel obstruction din ibig sabihin nan. Okay. So again, small bowel are normally in the central portion, while the large bowels are normally the colon and in the periphery. Okay, ha? So if you see that pattern, Doc, supine ito, Doc, supine kasi wala namang air fluid levels, correct. And I see the valvulae conventris, Doc. So small intestine po yan. Wow, Doc, thicken po ang interserosal layer, correct. Thicken din yan. So parang nagfifit po siya, Doc, sa rule of threes po, Yes, correct. Rule of threes in small intestinal obstruction. Bakit walang gas, Doc, sa large bowel? Paano nga? Wala nga kasi mayroon kang small bowel obstruction, di ba? Paano makalusot ang air kung may small bowel obstruction? Paano makapunta? Di ba? Parang ganun ba, ha? O, pero sinadya ko yan na drama kasi para malaman mo, ha? Kasi, di ba, may si Doc Boy sa story. Ginagawa natin ng story para maintindihan, ha? Okay, so dito tayo. Oh. Hala, Doc, parang nag-step ladder, Okay, yeah. Parang step 1, step 2, step 3. Okay, so, sige ha. So, Doc, large ito. Small ba or large? Actually, combination yan. Sinabi lang na small bowel, kaya nagbibigay siya ng example, pero actually combination yan. Okay. Okay, ha? So, ito, small bowel. Okay, may mga siya. Nag-go throughout, ha? Tapos, so, small bowel, okay, small bowel, supine po, Doc? Supine ito, supine. Ito, upright ba supine? Ano yan? Upright po, Doc. Upright na ito kasi meron kang air fluid, correct. Doc, bakit, Doc, para may mga maliliit dito, para mga string of pearls, para po siyang mga string of pearls, baka i-counter ka naman, string of pearls is actually a feature of a bowel obstruction din yan. Dito, makita nyo. Ito man, string of pearls. Ito man, di ba, pearl. Parang kay, di ba, naalala ko, Doc, si Dean Gasco. Di ba si yung sa nursing, di ba mahilig sa pearls, di ba? So naalala ko si Dean Gasco, string of pearls. So yan yan. Parang mga pearl. Adiman. Ha? Tapos adiman. Actually, signal yan ng intestinal obstruction more on the small intestine. Paano Dok nagkaroon ng string of pearls? Residual ba? Kasi ang kadalasan nyo kasi nakikitang bowel obstruction, di ba? Ito na. Mga air fluid levels small. Pero meron din ganito. Makita kayo. Mga residual air yan na nalagay doon sa valvulae conventris. Sa valvulae conventris ba? Dito. Sa valvulae conventris ito. Nagkaroon yan ng mga nagkaroon dito ng residual gases dyan. Ha? Kaya nagkaroon ka ng sinasabing string of pearls. Yan, ha? Kaya pag makakuha ka ng string of pearl, meaning to say, intestinal obstruction din yan. Yan, pag nakakita kayo ng ganyan, ha? Okay. So again, small intestinal obstruction in the supine view. Yun, tingnan. Kabisado ng pattern, ha? Kabisaduhin. Tapos, ito upright, ha? So, air fluid levels multiple. So, nag-fulfill ito ng rule of threes, ha? Rule of threes in small intestinal obstruction. More than 3 to 5 air fluid levels ng small, the diameter of is more than 3 cm, and then the interserosal layer is thickened by more than 3 mm this time. Ha? So examples ng small intestinal obstruction, Doc. Post-operative adhesion po, Doc, which is the most common cause of small intestinal obstruction. Pwede rin po, Doc, hernia, bowel hernia.
Tapos pwede rin po dok polyps ng small intestine. Pwede rin po dok mga wati nga ni, mga bowel wati, pwede po. Okay, correct. O pwede namang small bowel cancer, pwede rin, ha? Marami. Basta importante, most common cause of small intestinal obstruction, post-operative adhesion, ha? Other common cause, although not the most common, are of course hernia. So Okay po, Doc. ito, large bubbles ito, ha? Tingnan mo, that does not go all throughout, ha? Tapos periphery siya, tapos dilated siya, Dok, more than 6 cm siya, Dok, correct. So, pero pansin ko, Dok, malaki rin kanyang, Dok, malaki rin kanyang, Dok, small intestine, Dok, Oo, di ba? Lalaki ang small intestine. Bakit? Lalaki ang bakit? Kasi may nakabara sa large intestine. May nakabara. Pag may nakabara sa large intestine, for example, may cancer dyan, kaya may nakabara, kaya grabe, malaki ang, nag-backflow, therefore, ang hindi makalabas-labas ang tae. So, lumalaki ang lalaki ang descending colon mo, lalaki ang transverse, lalaki ang ascending, tapos, syempre, pupunta yan sa small intestine. Di ba? Ang pressure ay pupunta ng small intestine kasi nagbalik nga dahil may nakabara nga dito. Kaya, hindi ka mag-expect ka rin na magkakaroon ka rin ng dilatation ng small intestine. Ha? Doctors, kuha mo yun. Nakuha nyo yun. Dr. Yes, Ilani Doc. Company. Yes po, Doc. So, ito, example din. Doc, apple core. Pag makita ka ng apple core sa board exam, apple core appearance which is persistent in all views ito, barium minima ito, ha? Ito, apple core, yan, core apple, Kasi, karyan, ibig sabihin may bowel cancer yan. May bowel cancer, ha? So, di ko maintindihan, Doc, bakit nagkaganon? Kasi, di ba sabi ko yun, pag ganito, pag pinalulun mo ng barium ang iyang pasyente, ang kinukot niyan ay yung mucosa, ito, mga mucosa. Hindi mo makikita ang bowel wall mismo niya. Kasi nga, intact man ang mucosa. Ha? Intact man siya. Makikita mo lang ang bowel wall pag halimbawa may ulcer, na may constant mucosa, lulusot ang mo diyan, ang mo para makita mo na ang wall dito. Pero granting normal, hindi mo makikita. So, Doc, bakit ganito? Yun nga, ito, granting na bowel wall ito, ha? Yung bowel wall. May mass sa bowel wall. May mass. Mayroong cancer. Kaya lumaki ang bowel wall, lumaki ganyan. Sa isang side din, meron din. Lumaki. Lumaki kasi nga may cancer nga dito. May cancer. So, therefore, hindi makalusot-lusot kaagad-agad dito kay lumaki dito, di ba? Kaya pag travel niya, ganyan. Kaya ang picture ay ito, meron kang ang mass. Apple core yan, ha? So, apple core deformity persistent in all views is suggestive of a cancer of the colon, ha? So, apple core. Okay? Okay. So, ang sigmoid volvulus naman, pag sinabi mong sigmoid, meron kasing sigmoid, meron namang sikal. Basta importante lang ganito, ha? Ito man, tandaan yan, volvulus. Volvulus means twisting of a bowel around itself. So pag tinanong kayo, doktora, where is the most common site of intestinal volvulus? Sigmoid. Sigmoid, ha? Next most common is cecum. So ito ang sigmoid. So tingnan mo, nag-twist. Ito man nag-twist. Adi man, nag-twist upon itself. Ito yung sigmoid, di ba? Nag-twist upon itself siya para bang pinulupot niya mismo. Sigmoid pa man ito. Pinulupot. Diyan siya pumulupot. Kaya nagkaroon siya ng ganito. Kaya, nagpumulupot siya. Hindi makalabas-labas. Of course, yung tae mo dyan at yung hangin. Kaya, ang nangyari, ito na. Siyempre, dadalate man ito. Kaya binara mo man. Kaya nag-twist man siya pa nito. Kaya dito, may ito siya ganito. Ito ang itsura niya. Ito man, So, sigmoid dito. Ito yun na pumulupot. Ito. Kaya pumulupot man dito. Kaya ang tawag mo dyan ay coffee bean. Coffee bean, kaya di ba yung coffee bean parang ganun? Coffee bean appearance. Okay. So, yan ang sigmoid volvulus. Coffee bean. Ito man, coffee bean. Di ba ang coffee bean ganyan? Okay, so ito coffee bean din. Or others call it inverted U sign. Inverted U, di ba kay U? Inverted U kasi ang U naman ay ganun, di ba? Okay. So, sigmoid volvulus yan. Ang cecum naman, ganun rin. Nag-twist upon itself. Hindi man, di ba normally, ito ang cecum dito. Di ba, sabi nga ni Cindy kanina, dito ang cecum. Cecum. Tapos, nag-twist siya upon itself. Nag-twist ba? Ito man, nag-twist siya upon itself.
So, ang nangyari, nag-dilate siya. So, ito yun. Cecal volvulus. Kaya sa x-ray, ito yun. Di ba, nag-twist siya upon itself. Kaya, ang nangyari, para siyang paganon. Cecum yun. Ang volvulus, malalaman mo kasi parang paganon ang volvulus. Ang cecum, parang C rin siya, C cecum. Ha? Kasi, pumulupot siya dyan sa sarili niya. Okay. So, cecal volvulus. Di ba normally yan ang cecum, di ba? Cecum. Nag-twist siya upon itself. Yan, oh. Kaya, ito yun. So, ito, coffee bean. Di ba coffee bean, ha? Coffee bean or inverted. Kaya para silang coffee. Di man, oh, parang coffee. Di man, coffee. Di man. Oh, tingnan mo. Coffee bean. So, example lang ito ng pasyente na kung continue man ito next time. So, ito, Dok, ano yan? Hangin ito ng intestine mo. Pero bakit, Dok, sa pinakataas, Dok, ng pasyente, bakit masyadong maitim? Hangin yan na nag-rupture sa intestine. Nag-rupture ba? Nag-perforate. Halimbawa, for example, pasyente ito, may ulcer ba? May ulcer ba? May gastric ulcer, mayroon siyang gastric ulcer ba? Peptic ulcer na nag-perforate ba? Di ba isang leksyon natin noon, pwede mag-perforate yung peptic ulcer. Siyempre, lumabas yung hangin sa intestine o at saka sa duodenum o kaya sa stomach. Kaya, nagpunta ng peritoneal. Kaya ito, peritoneal area ito. Pinakamataas siya kasi ang hangin pupunta sa taas, di ba? So ito naman, bowel ito hindi pa nag-rupture, ha? Pero may ibang portion ng bowel, halimbawa duodenum nag-rupture, kaya lalabas siya, ha? Kaya ito, confirm mo yan pag pinapa-cross table lateral view mo ang iyong pasyente. Cross table lateral view. So ito na lang muna, ha? Kasi we'll continue the finals kasi alas 3 na. Ha? Okay? Okay po, Doc. So we Thank you. continue next week for the review na, ha? Kasi di ba naalala mo na yung parang kung ito, Doc, yun maintindihan mo na di ba sa reviewer ko nun sa abdomen, di ba Dr. Curetana, meron ako dong portion sa abdomen, Yes diba? po, Doc. Where can, therefore, sabi ko, ito, nakakita ka ng ganito, what do you think portion ng intestine? So, di ba may sagot doon, large intestine. Ito, small intestine. Kasi nga, makita mo doon yung plica, may nakita ka doon na valvulico-nephrines. Balikan nyo ngayon, kasi lalabas sa exam yun sa ating finals, maintindihan mo na lalo after dahil nag-lecture na tayo. Ha? So, Okay, sige. Thank you, doctors. Thank you, Thank you class. po, Salamat sa inyong lahat. Doc Thank you po, Cindy, Doc. thank you. And then, Med1, thank you sa inyo. See you next week for the review sa finals. And then, good luck sa inyong final exam. Ha? Thank you. Study well. Study well. Thank you, Doc. Ganito, Doc. Thank you, Ito lang, Doc. advice ko lang, ha? Mag-study sa finals kahit pa sabihin walang binigay na reviewer kasi ang iba diyan nakatingin na lang sa butiki sa taas ba kasi hindi man nila alam ang kanilang estudyuhan kay from the beginning man ng exam, di ba, from the beginning from day 1 hanggang sa matapos hindi mo na alam kung saan ka magsisimula kaya ang kapal-kapal ng notes. So, ang ginagawa, nagdi-depression either na nakatikim na lang sa butiki nga ni yung lizard sa taas tapos hindi na nag-review o kaya natutulog na lang. Huwag. Mag-review kayo, maging feasible kayo, maging practical kayo. Punta muna kayo doon sa madadali. Punta kayo muna sa madadali ba, yung very easy ba, ha? Tapos punta kayo sa mga picture kasi alam niyo ang finals, basically karamihan talaga diyan 70 to 80% mga basic ba, yung bang madaling masagot as long na nag-study ka, ha? Yung 20% doon medyo mahirap pa rin, pero basically ewan ko lang kay Dr. Paloma, ha? Yun ang hindi ko lang mag-guarantee. Pero ang alam ko, pagdating mo doon kay na Dr. Gasco, pagdating mo kay na Dr. sa Mayo Kemba, kay na doktora, mga basic yun, ha, basic. So, wag lang sayangin yung oras, mag-review pa rin. Tapos, review your old test papers kasi lalabas yun, ha? Alam ko naman, sabihin naman, bawal kasi doon magretrato. Ay, alam ko meron pa rin dyan. Nakagawa ng paraan yan, ha? So, mag-ano pa rin kayo, mga previous years, meron niya mga test paper, yung mga nauna sa inyo, hiramin nyo kasi reviewer yun. Kasi alam mo, nakakatulong talaga. Ako personally, binabalik ko yung mga test questions. Gusto kong ibalik. Ayokong itago yun kasi wala namang bakit mo ipagmamaramot yun? Magandang reviewer kasi yun. Kasi pag meron talaga kayong reviewer, di ba, yung old test papers at saka quizzes at saka meron kayong mga, di ba, meron naman kayong BRS, di ba, meron naman kayong CLIS.
pag meron ka kasing reviewer ng ganon, di ba nagpapagana sa pag-study, di ba? It gives hope, it gives strength. Tapos, minsan naman, nire-reframe lang. Nalalaman mo rin ang sagot. So, magbigin kayo sa mga ganon. Yung madali, yung basic, yung practical. Yung medyo mahirap na masyado, memoryahin nyo na lang yung answer. Di ba sa test paper? Yun naman talaga para makapasa kayo. Ha? Basta importante lang huwag magsayang ng oras. Study pa rin. Ha? Okay? So, sige. Sige, thank you, doctors, ha? Okay, God Thank bless. you po, Have a Doc. blessed Sunday to all of you, ha? Sige, bye-bye. Study well. Thank you. Thank you. Thank God you, bless you. Doc. Salamat. Welcome. Thank you, Doc. Thank you po, Welcome. Doc. God bless you all. Thank you. God bless you all. Bye-bye.